Evos. Parang hati sa kung gusto mong isipin talaga na kailangan mo ng galingan ng sobra para mapasain nyo na yung larong ito, or hindi nyo muna iisipin yon para hindi kayo madala sa pressure. Kasi for the past matches na nakita natin dito sa Week 6, merong mga teams na naging sobrang evident kung paano nila nagagamit as a strength yung hindi na nila iniisip kung ano yung magiging consequences ng bawat laro na inilalaban nila. And that's specifically something na nakita rin natin from TNC earlier bago yung labang ito. Kaya for Minana, napaka-crucial na magawa nila kung ano yung abot ng kanilang makakaya nang hindi masyadong iniisip. We have the Iritel Respect Ban para side ng Minana Evos. Meanwhile, Matilda and Akai naman ang uumpisahan ng Onyx. Meron pang Lilia. Tagal ng banning na to, Renmar. Oh, lahat so far, respect lahat. Minana Evos, ayaw mo bigay yung Matilda kay Spider Miles. Yung Akai, ayaw mo ibigay kay KZ, one of his most comfort heroes recently. Tsaka ang galing talaga niya mag-retry pag Akai, yung hinahawak niya. Meanwhile, Irithel and Lilia, respeto din sa Onyx. So right now, classic approach to going up against very specific teams. Do or die style of matches. Respect banning ang ginagawa ng dalawang opener. Taas na din ang respect, of course, ng dalawang squad na to sa isa't isa with the history na meron. Ang squad Valentina, pinag-isipang mabuti ng Minana yung ban. It's a respect kay Super Friends. And right now, Minana Evos, may Faramis option sila kung gusto nila kunin mamaya. Parang signal din to from the side of Minana Evos that yes, alam natin Lancy still has other options available for him, yung mas offensive style na mage. Pero parang sign na din yun na sinasabi nila gusto namin mag-utility sa gitna. Parang mapapaisip na tayo ngayon kung sino nga ba yung pwedeng i-prioritize talaga ng Minana, kasi pwede silang dumiretso agad sa hero nila for the jungle, such as the Frederick kung gusto nilang secured na. Or even Anuvaria dahil available pa siya to this point. Kaso Bruno nga din, respeto. Terizla ba to o Frederick? Paramis! Bro. Alright. Still a flex? Still a flex? Napapatayo ka dito, Repi? What's up? Okay, the Faramis pick up. This might be a potential backsha. Ang hirap mag-assassin style dito. That's gonna be a lot of mobility, movement. If it's not gonna be the backsha, Fredrin, Martes, all still available. So pipili na lang yung Onyx kung ano gusto nila dito. Ang tanong, naaagaw ba sila ng isang Spider Miles hero or will they pick up an Edith, which is actually still available, which is very good for sustained longer team fights. Parang napapadalas nga na kinukuha agad nila yung Chu pag available eh. So parang ang hirap sabihin ngayon for Onyx. Kung ano nga ba ang kanilang hino-hover. Di ba natin alam kung na-pick ba to o na-hover. Alright, there you go. Ayun. Fredrin and Angela. Okay, agaw nga sila ng isang hero. Sasagutin nila yung sustain. Meron kaming Angela plus meron pa kaming Fredrin sa kamay ni Ryzen. With the Angela here, marksman, best option paired up with the Angela, kahit sino. But I think the Ixia is still available for both teams. Meron pa rin naman Brody dito para kay Nets. But the Ixia will get picked up here by Minana Evos. In terms of their jungle, Baksha makes sense. Pero if kung gusto nila yung medyo may damage pa pang ubos, pwede Martis. But no, it is the Baksha. Alright. Okay, 100%. Yeah. Damage output is real. Thank you, Renmar, for that. Baksha Paramis, which is na-panel din at nakita na pwedeng mangyari is Onyx ready for this time. Look at the mid-range and the survivability na meron ngayon ang Minana. Mukhang all-in Ixia Protect. What's the answer? Okay, for the side of Onyx, might be a Claude. If ever, paired up with the Angela, pero kailangan nilang dive din at pang-abot para sa Ixia. Export Lapu Yuzong available pa rin. Claude muna. Oh alright, my gosh! There you go. There you go. Thank you, Renmar. Na-mention ni Nets na kabisado ko na yung Claude eh. Kabisado ko na yung Claude eh. And mukhang ito ang gusto niyang nail in the coffin sa game na to. Let's look at the draft index right now sa first 3 picks. Parang pinaka nakikita nating kalamangan lang ngayon or yung pinaka sa standout is yung nakikita nating team fight so far, which is something na ma-explain naman sa atin ng Claude as well as the Angela Fredrin pick-up na nakuha agad ng side ng Onyx. Maaasahan mo na agad eh kung paano gusto nila yung makapag-group up together and at the least ay makapag-provide ng sapat na espasyo para ma-activate na naman yung kanilang Claude na kung hindi kasi nila makuha agad ay medyo tricky considering na they're up against an Ixia and a Baksha. Napaka-bibilis na mag-online na heroes para sa side ng Minana Evos. Okay, Minana Evos on Onyx here. Medyo
mahirap na mag-slot in ng Diggy sa lineup nila, pero siguro iniisip talaga nila na magdidigi pa rin yung Menana Evos. Although wala naman set, pero at the same time, nakakainis lang katapat yung Diggy sa lane. If ever mangyari, Menana Evos, ilalagay na lang nila doon sa gold lane yung Diggy para mas Protektahan. at patagal yung farm dito ni Nets on the Claude. Nakita ata. Sila din yung gumawa nun yung Promise Diggy. yung Shadow Realm with the combo. Ayun, binan. Naramdaman. Kanina nakita natin hover yon. So, yung sinasabi ni Renmar at sinasabi ni Brigida na yung Diggy ay pwede mangyari. Oh, wow. Alam na ng Onyx, nakita na ng kilabot na si Blopsy na hindi yan pwede mangyari. Hindi pa natin alam saan pupunta yung hero ni Super Prince. Pwede pang i-flex yung Angela. Kasi pwede nga mid Angela. Ito sa pick-off style roam para kay Yoshino. But right now, that might go into the last pick. I-flex na lang nila yung flexibility ng Angela. Pick up the XP laner here. Yuzhong, Xborg. Pero ang hirap, hindi nila nakikita yung matchup. Meron pa rin Terizla. Lapu-Lapu potential actually. Nice paired up with the Jella. Oh, wait, we mentioned the Edith earlier. Bukas pa pala. Okay, so, saan pupunta yung Angela ngayon? Meron kang Edith. Pero pwede rin i-flex to eh. Pwede Oo, pa. flex. Yun yung minamaximize talaga nila yung flex ng Onyx. Well, lagi naman sila nag-flex since nag-gym ang Onyx. Tama. Nag-gym yan. Any thoughts dito, Bridge? Si Yoshino ay hindi pa natin nakikitang gumamit ng either or hindi nila madalas ginagamit yung Angela or even the Edith. So parang Ayun, ang Brigida effect. Ayun yun. hindi ko alam kung aasahan natin yan for this upcoming match. Pero likely kasi napaka-heavy on sustain ng dalawang teams natin ngayon. But then again, going back, hindi malabo na maging XP Edith and Jungle Fred rin to. Oo. May possibility pa talaga ng mid Angela na gawin Kufra. ang Onyx. So, pwede pa mag-pick up dito ng Kufra? hero si Yoshino. Kufra daw. Kufra for me. Cho pwede rin. Cho pero pwede rin. Kufra kasi mas mahirapan yung pakita dito ni Lord JM kung ganun eh. Pero Roam Edith, still a possibility. Tas iba yung mapipili. Grabe, nanonood ng MPLception. Habang nasa MPLception. Ang galing. Wow, interesting. Okay. Gourd, alright. So, ibibigay nila kay Super Prince yung Gourd. Hindi pwede na ibigay mo kasi kay Super Prince yung mga mid lane na healing. Mas pabor sa kanya yung mga damage output dahil ang dami rin nagagawang ganon ni Super Prince. But Minana has the Rafaela, the signature pick of Spider Miles. Any thoughts sa final draft natin? Early to mid Menana Evos, pwede nila bilisan talaga yung laro na to. They have a Rafa Baksha na sobrang bilis umikot sa mapa and that will take Menana Evos key to victory here para mas mahirapan pa si Ryzen. Meanwhile for Onyx, a little bit more for mid to late game pero yun yung maganda sa kanila. Dahil ramdam nila sobrang late game na yung composition nila kaya sila nag-Gord last pick. Because that way, medyo mabilis din yung yung mag-farm yung damage ni Gord. Tsaka parang yung kung hindi man nila makuha agad yung early at medyo maipit sila, at least they have the Mystic Gush. So parang okay, pwede tayong mag-hold pa ng kaunti hanggang sa kaya na nating ilaban talaga kontra sa side ng Minana. Pero titingnan pa natin kung paano nga ba nila i-execute itong relatively naman pareho nilang kayang agad mang-map sa early game. 50-50, ladies and gentlemen, is the audience prediction. You can hear those drums mula sa likod. You can hear the cheer. Kung nakikita niyo yung mga cheer ng mga nanonood ngayon, it's the hukbo laban sa Sonics. Play of life of Minana ang nakataya. Ayaw na daw. Patagalin ng Onyx. Let's see kung masiselyoan nila to. Interesting. That Onyx team that actually wants to just get one game win. Sila yung nag-mid to late game lineup. Meanwhile, yung Menana Evos, sila yung nag-early to mid na lineup. Alright? Kaya parang gusto na agad talaga nilang simulan. Gem yata ang magiging delikado rito. First blood mapupunta sa kamay ng Minana Evos. They did not disappoint with the early to mid capabilities that they have. Wow, gaano kabilis yun, Renmar? Rafaela movement speed, sabay may back siya na umiikot. What was that? That was classic Rafa Baksha Pakito. Pares mo na rin yung Paramis doon. A good read by Menana Evos and especially KZ na pumunta sa laban na yon. Pero parang gusto sumagot ng Onyx kaso nahatak. Pabalik ni Ryzen. Ay, si Ryzen, hindi daw siya pwede tumuloy. Yeah, I think hindi basta-basta matatakot si Ryzen. Of course, kung intimidation lang ang laban, nakita natin yan kay
Class S na halimaw na si Ryzen. Looking at the items and the emblems na nakita na natin kanina, para bang may gigil ngayon na nararamdaman mo sa laro ng Minana Evos. Yeah. Lalo na after that first blood. Top 3 most career-picked heroes dito ni Nets, the Claude, Airthel, and the Beatrix. Kaya man, kinuha naman talaga ni Nets yung paboritong hero niya, yung most pick niya. By the way, nakapag first item na kagad si Ryzen, ni-rush niya dito yung Dreadnought Armor. And that was a good call kasi kalaban niya dito yung Pakito. Actually, siya yung biggest threat. Kasi sobrang bilis ng clear ng Pakito. Madalas, yung Pakito yung sasapak talaga dyan sa Fredrin. At hinanap nga yata talaga nila si Ryzen ngayon. Pinupoke, Okay. pinabawasan, pero nadamay si Super Prince. Kaizen AR makakakuha ng turtle, samantalang doon sa kabila si Lord JM ang magiging kapalit. Oh wow, that is a turtle for a kill. Tumabla ang laban. So, kung Wow. ikaw ang Onyx, okay lang. Bigay mo yung turtle, goods pa rin naman ang items natin. Oh, pero yung bad news dito, si Nets na medyo natatalo sa lane kontra kay Domeng, yung Ixia niya. Kahit first item, Steve leg place na to, parang naano din to eh. Parang na-nerf ng onting-onti. Oo. Kaya parang yung gusto mo sana na pantulong sa Claude na makasustain pa at makalaban. Although nandyan naman si Angela, wala siya nung mga panahon na parang nakikipag-laning lang muna siya. Yeah. Sumusubok mag-poke this time si Ryzen, mag-knockout, pero sasagasaan siya. Here we go. Kaizen dito, mukhang siyang magiging target. Kaso sinaniman na with a heart guard. Nandyan na rin si Jem to provide the additional support at Alright. magdi-disengage na agad. Alright. So, super safe ang Super Sonics after that heart guard. But Spider-Miles, si Sepat lang muna kung saan magkukuha si Ryzen habang na-lock in na ni Ryzen yung Yes. purple. So, reset muna tayo. 55 seconds ang next turtle. Kailangan dito mag-ingat yung Minana Evos sa Edith na kalaban nila. Deceptive yan. Dahil merong Jela, pwede si Yoshino yung ultimate niya, gagamitin niya dun sa Edith na naka-ultimate, naka-primal wrath na actually in a way, tatlo yung carry dito ng side ng Onyx. Yung Gord, yung Claude, tas yung Edith rin. So, meron siyang 3 options. 3 options yung main damage dealers nila. Oo. At pwede rin kahit sino dun. Basta mapitas, poprotect ko. As long na meron akong heart guard, goods ako. And agree ako kay Renmar parang dapat Minana ang umaariba kasi ang dami nilang sustain. May secondary life ka, may healing ka pa. Anyways, Pero parang sabi ng Onyx, okay lang, napakarami nating pang counter engage. Kaso hindi na tayo maghihintay ng counter. Sisimulan na nga natin agad ito. Nandoon si Ryzen na sinaniban ni Yoshino. Nakapagitna pero hindi muna maghanap ng gulo dahil si Lord JM. Si Super Fleets yung target. Kaya naman ngayon, magdi-disengage na. Umiwalay na si Yoshino pero yung laban ay nagpapatuloy pa. Jeff. Appraisers, Wrath, ikinasa doon. Pero sumakto doon sa Netherrealm. At yung Mystic Gush, sinalo ng mga players ng Minana Evos. wow! Gem! Mula sa gilid with a setup of after that ay Mystic Gush ni Super Prince. Kaya siya ang hidden gem ng Onyx. Tignan natin kung paano makakapag-contest dito ang Minana. Medyo malabo na pero susubukan nila. Nandito naman si Kaizen AR, pwedeng kumulong-kulong, pero nandoon na rin yung iba pa niya mga kasama with the vision. Ginamit yung holy baptism, pero still Ryzen, siya makakakuha ng turtle. Kaso napakadaming knockout strike na kinocommit, kaya naman si Ryzen ay tutumba pa din. Wow. Great call by Minana Evos. Even though hindi nila nakuha yung turtle, nakapag-trade sila ng kill, the jungler goes down at makakaagaw ng purple buff dito si Kaizen. Wow. So, it's a good trade. Good trade. If you are Minana Evos, kasi kill and the purple, good sa good ka. Meanwhile, ibabawi agad ang Onyx yun. Gusto na, ito yung isang core ng Onyx. Kaya gusto nila na kahit papaano ay makasagot, pero ang focus lang naman daw muna ay i-clear doon ang wave. Wala pang objective na nakukuha ang either of the two teams natin dito. Todo ingat at depensa sila sa kung ano man yung inawakan nila dito at maging yung kill score natin pantay na pantay. 1K ang kalamangan ng Minana Evos, pero pansin ko lang kahit na parang lumalamang ang Onyx sa after ng pick-off, after ng gush, ay ang daming reset factor kasi ng Minana eh. This is a Rafaela on your lineup. So, pwede kayong mag-reset lang ng basta-basta. So, if you are Onyx, you want to get that burst, and pwede kayong, ayan o, kagaya niyan, balik lang din yung buhay. So, kailangan, pag may mahuli kayo, kailangan kilagad eh. Yeah, and again, dalawa yung option nila pang sustain. Meron din Paramis na merong Netherrealm. Wow. So, kailangan talaga timingan na maayos yung Onyx. Hindi nila pwede masyado buhusan kagad yung isang target kasi may chance na makatakas. If ever maganda talaga yung sign na, sige, go na lang natin, well, don't hesitate. Buhusan nyo na lahat na make sure you take them out because you can't give a chance na
yung Yeah. Faramis magpapakita with the Netherrealm. You Yeah. can't give a chance na makakapag-heal or makakapag-stun dito si Spider-Miles. Yun yung isa sa mga keys to victory ng Onyx. Kung meron kayong nakitang utility ng Manana Evos, kailangan buhusan kagad. Pero yun nga, kailangan mo pa rin mag-isip na may second chance yung Manana Evos na lumaban. Yeah. Ang tough call para sa Onyx. Yeah, if you are Gem, if you are Ryzen, kailangan perfect target. Yes. Perfect focus. Kahit yung Mystic Cash ni Super Prince, kailangan perfect. Kasi agree ako kay Renmar eh. Meron kang may one-up ka eh. Sa Oo. Minana eh, may Netherrealm. And si Doming hindi yan magpapakita talaga ever. Ever. Talagang hintayan muna kung kailan siya lalabas. Dahil ang third line pinaglalabanan na ngayon na dalawang kupunan, pero KZ AR ang makakakuha with the retribution. Ang Razor Strat, ibinagsak na. Pero speaking of second chance, nandiyan na naman yung Netherrealm para iligtas yung buhay ng mga kasama. Pero pumasok na doon si Nets with the Blazing Duet. Sa meron pa ng Mystic Cash, pero from the side, it's coming AR with the full barrage, taking out 2 members from Onyx. 2 for 2! Wow. Doming AR with the full barrage comeback sa laban na yun! Pumasok si Nets, blazing duet. I get the assist. Nice one, Onyx. Sabi ni Doming, nice one, Nets. Kaya ko rin mag-ulti dito. Full barrage, flicker. Again, timing. Ang importante dito sa Onyx. And there was one condition of Minana na nakalimutan nila. Yung Ixia na may full barrage na gagaling sa taas. Oo nga pala. Pinag-usapan natin yung second life na meron yung Minana. Nakita yun, nakita rin yun ni Brigida. But then again, yung Onyx, sabi nila, second life. Kaya naman naming patagalin. Meron Oo. kami Mystic Catch, Flicker, may Blazing Duet pa. Yun nga lang, ang hindi nagpakita. Lurking in the shadows, full barrage, full on damage. To think na yung Onyx talaga with their lineup ay actually kung mapatong-patong talaga nila na maigi yung mga skills na meron sila, sobrang kaya talaga nila na isang bagsakan, maka-take out ng mga players dito from Minana Evos. Kaso doon na pumapasok yung essence ng Rafael eh. Na sinasamahan palagi yung mga crucial members. And actually, at that moment, hindi nga niya kadikitan si Doming AR. Parang naghihintay lang si Doming ng tamang opportunity para ilabas yung full barrage. May flicker pa pala siyang hinihintay din na gamitin. Yun yung pinaka-swak na timing for Doming AR at kailangan natin ibigay sa kanya yon. Kahit na nakakuha yung Onyx ng 2 kill doon, it's still Minana on the 3K lead. Then again, you need to respect yung team fight output na nilabas ng Onyx. Nakakatakot yung ganung pagsugod. Ang ganda ng layering ng abilities, yung combo na nilabas ng Onyx, the onward, yung catch galing kay Gem, yung knock-up, tas yung Mystic Gush kagad ni Super Friends. Ang deadly ng combo dito ng Onyx. And of course, Ryzen, pag empowered by Yoshinu, sobrang hirap i-take down yan. Ginamit na yung Mystic Gush dito ha. Alright, reset. Ayan may reset kasi. Oo. Oh my God, Balik lalaban agad. pa. Balik agad, parang walang nangyari. Talagang nandito na yung mga platito, ibinubuhos kina Gem, pero nagtatakbo rin naman sila papalayo kahit papano. All the more na tumatapang din ang Minana pagka alam nilang may nakomit na Lord crucial Gem? skill. Okay, And speaking alright. of crucial skill, Super Prince will fall just because alam na yun ni Lord JMAR. At ngayon kahit na napakomit siya ng flicker, napaganda pa naman kahit na paano. At dito naman sa kabilang dako, Ryzen, Unat. sinaniban using the hard guard. Pero makakasustain nga pa siya rito, hindi pa papasok si Nets. Pero ayan na pala, pumasok na Blazing Duet. The Lord is very crucial this time. Pero ang makakakuha pa rin ay si KZ! That is the reset na merong nangyari para sa side ng Minana. Spider-Miles is also still talagang living on a jet plane dahil buhay na buhay pa rin. Plus may push na magagawa ang Minana sa gitna. 4 on 5 ang nangyaring laban na yun. Grabe yung ginawa ng Lord JM, yung pick-off onto Super Friends. Hukbo! Do you believe in second chances? Dahil yung Faramis at Rafa combo at saka yung timing ng Minana, Lancing, yung timing niya Oh my with God. the Netherrealm, kahit sobrang tama lahat ginawa ng Onyx doon. The layering of abilities. Lumaban si Ryzen, ginamit ni Yoshino yung ultimate niya kay Ryzen, yung entry ni Nets, hindi pa rin makahanap ng butas. Yung Onyx. Yung momentum. The momentum is real. Right after ng patch. Na-solve ng Minana ang kanilang problem. Sobrang in the zone ngayon ni Lancy AR sa paggamit ng kanyang Netherrealm. Kahit na nandito yung kanyang 035 standing, hindi nun na-encapsulate kung gaano kalaki yung impact niya for this game. Sa tuwing magkakaroon na ng engage, hindi naman niya basta-basta binibitaw. Oo. Meron talagang tamang timing na ginagamit dito si Lancy sa tuwing gagamitin niya yun. At napapaganda yun palagi ng sobra for Minana.
halos lahat na rin ng shockwaves ng inhibitor turrets dito na proc na. Sobrang discipline, sobrang discipline. Usually, ipaproc mo agad yun eh, yung ultimate mo eh, 'di ba? Kapag ikaw ay isang paramis, minsan pinopoke ka pa lang, i-on mo na agad yung Netherrealm mo, pero sa kanya hindi. Right moment, right time. Guys, paldoming talaga. May Malefic Roar na siya. 1,500 halos yung gap nilang dalawa ni Nets Oh, no. on the Claude. Kakabuo lang ni Nets ng Corrosion Scythe. Meanwhile, Ixia, may Malefic Roar na. 3 na core items na nakuha dito ng Ixia. Nandun na yung tatlong crucial items, tas may penetration pang kasama. Oo. So napakasakit na talaga dito. Isang full barrage lang na nakapaloob yung mga players ng Onyx. May kita na natin kung gaano kalaki yung magiging epekto. Sakit, yeah. Ito na yung yung sabi natin for Onyx mid to late game. So at this point, siguro expected pa kahit papaano yung kinakailangan muna nilang dumepensa. Pero Yes. Yeah. until how long? Kasi parang ang minamadali na rin nila. Kailangan mo i-consider Claude pa rin to ha. Claude can easily outplay because of his skills na napakabilis niyan. Pwede niya rin ma-dodge yung full barrage at the right moment, at the right time. But then again, it's going to be a challenge. It's going to be a challenge para kay Nets. Dahil 6.3k ang kalamangan ng Minana. Plus, ang mas masakit ngayon sa kanya si Doming as of the moment. So he needs to be really careful and position niya yung sarili niya ng napakatama. Kasi mukhang walang pakialam yung Minana dun sa Mystic Gush eh. Oo. Nini-Netherrealm lang nila eh. At saka may movement speed sila. Pag heal sa kanila, maiwasan nila. Tapos makita mo yung Mystic Gush ni Super Friends, hahabol lang dyan. Ito naman yung masakit sa lineup ng Onyx, yung pang-dive nila sa Ixia, yung Claude mismo, yung main win condition nila. Hindi gaanong kadali para kay Gem na mag-dive at abutin yung Ixia sa backline ng Minana. Totoong laban na ata to. Here we go. Pero alam nila wala si Claude! Doming Eric kinasa na agad yung kanyang full barrage. Pero si Nets, yung ginamitan ng hard guard. Kaso saktong-sakto na naman yung pagkakagamit nung kaniyang Feather Realm. And it's still Minana who's getting the Lord. JM daw abulin si Super Friends. Eto ba, maabutan ba? Medyo tumalikod pa, pero hindi na yata maabutan. Saktong-sakto lang yung pagkabalik sa tore dito ni Super Friends. Yeah, actually, Onyx ata nakukuha ng Lord. Yes, it was actually Ryzen na nakukuha ng Lord. Siya naka-retry. Good save mula kay Class S na halimaw na si Ryzen. Then again, Minana was in the face ng Onyx. Sinalo nila yung Blazing Duet at yung Mystic Gush. For me, that was a great Mystic Blazing Duet from Nets kasi mula sa likod yun, may flank pa with the Angela. But isang Netherrealm lang to rule them all. At hindi na nagamit ng Onyx yung Lord na nakuha nila. Kahit parang yung akala natin iginaw na talaga ng Minana knowing na wala naman o malayo pa si Nets. Yeah. Umabot at umabot pa rin doon si Nets with the Blazing Duet. Yeah, hindi niya na fully maximize yung damage ng Blazing Duet, pero nakita mo talaga, even though he was waiting for the Angela, na kailangan din mag-ingat yung entry dito ni Nets. Tinitingnan din niya yung isang Netherrealm ng Faramis, so tinatiming niya para ma-maximize, so mabawasan yung Netherrealm. So pagkatapos yung immunity time ng kalaban nila, makakadamage mo siya kahit unti-unti lang. This is a Minana's game for the taking dahil pwede sila mag-freeze lane. Then again, ilang beses tayo nakakita ng mga may nakita na nga tayong 8K to 10K na comeback. Yeah. And napakahirap umangat, lalo na kung si Super Prince ang gumagamit ng isang isang burst spam mage hero like the Gord. So kayang-kaya niyang i-clear lang yung wave ng napakabilis because of this Gord. Minana needs to be really careful. Okay, fast clear on the purple. Pinibigay na yung purple buff para kay Super Friends. Again, the timing. Onyx PH needs to watch out for the main condition, which is Nets. Pero inisip din ata dito ng Onyx kung mahuli man nila sila Gem and si Super Friends muna. Tas late entry naman si Nets. Baka may chance actually na sa sobrang lamang ng Onyx sa laban na yon. They don't have to worry about the Claude. Yun yung ata inisip ngayon ng Onyx na, sige, respect the Claude, pero may chance na don't worry about the Claude. Oo. May chance na ding mag-split ang Onyx kasi sa totoo lang, meron pa silang global heart guard. Yeah. And wala pang death si Yoshinu in this game. So, all good. Naiingatan ni Yoshino ng maigi. Yung, actually, baka dumating na tayo sa punto na ito na yung Angela na hindi na sumasama ng sobra. Siya na yung magiging tagangat. Considering pa na may Pakito rin dito. So,
yun lang siguro din yung medyo tricky. Kasi hindi ka pwedeng mahiwalay at mahanap ni Lord JMAR mag-isa. Kasi may capability siya na i-burst down ka rin naman agad. Pero kinakailangan mo rin kasing balansehin yung waves mo. Kasi nakailang kita na tayo ng Pakito na inaangat ng sobra yung mga waves. At nagiging isa sa mga factors kung paanong natatapos biglaan yung mga laro natin. Yes. And good thing na mention mo nga yung Pakito dito. You actually have the 2 double penetration items para kay Pakito. And then at the same time, yung huling item niya, Brute Force Breastplate. Really enough as a last item. So, nirespect din niya yung ongoing damage na nilalabas. Yung sustained damage on the side of Onyx. And it might be even better for the Pakito. So let's see, interesting item choice. Para kahit siguro, lalo nang hindi makahabol ngayon si Oo. Lord JMAR or lalo lang siyang makakahabol ng mga players ng Onyx kapag may na-target na siya pero nagsasayawan na Ayan naman na. dito sa Lord. Nandoon yung onward onto Kaizen AR pero pinamit na naman yung Nether Realm Net. Pumasok na rin with the blazing duet. Ramdam mo na yung damage na nagmumula sa kanya pero nababurst down niya agad. Ginamit na rin yung Appraiser's Wrath. Spider Mice AR is down and the Lord mukhang mapupunta sa Minana Evos this time around. Pero si Lord JMAR din nilalaban pa rin doon sa bandang likuran. Hindi naman makakakuha ng kill onto Jem. Pero baka si Yoshino kamuntikan. Pero hindi naman may pagpapatuloy yung kill. Then again, wala pang Lord pero sinusubukan na i-push sa Minana to. Ang tanong, endable ba? Buhay si Domeng. May isang minion. Hindi pa rin nagmamatcha yung Lord. Nandun si JM. Counter go ba to? Malayo yung waves. Malayo yung waves dito ng Minana Evos. Malapas na yung Lord. Pero here comes the mid and the side wave. Yung top wave ata kailangan alagaan ng Minana Evos. Makakabalik si Nets. Makakabalik si Ryzen. Kung gusto tapusin to ng Minana Evos, ang hirap. Kasi kakabalik lang ni Spider-Miles sa mapa. Yung pagkapwesto ni Domeng AR kanina pa. Kahit nagginamit na yung Blazing Duet doon. Yes. Na-sustain at naprotektahan pa rin din siya. Especially ni na Spider-Miles. Yun yung point na oh, yung sakit ng damage ni Lancy. 50% my God. kagad yung bawat kay Nets. Alright. Susubok ang Minana. Tapusin to. Yung Lord ay nandito din. Can Onyx defend? Wala pa rin hard guard. Pinifake lang muna. Basag ang mga towers. Nandun yung Lord. Hindi pa rin hinahayaang makalakad. Pero si Kaizen AR. Tinatarget lang din talaga si na Jem. Full Aray! barrage. Kinumit na sa by Nether Realm. Habang yung Blazing Duet para maklear yung mga minion waves. Pero mukhang hindi na yung magmamatter ngayon. Dahil for Minana Evos, the goal is to take the turret, the base, and they will take game number 1. Buhay pa ang hukbo! This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Wow! Yun yung point sinasabi ko kanina. At some point, sasabihin ng Minana Evos, don't worry about the Claude. Wala kaming pake sa Claude.